Ma'am Ali. I will be doing a video recitation which all about the ego defense mechanism. And prior to explain all of those is to blindfold myself first po. Okay, so ang ego defense mechanism po is introduce siya ni Simon Freud, which are normally our response to a certain stimuli. However, kapag na-overuse mo siya or ginagamit mo siya ng paulit-ulit, it is not normal. Kasi nga, you will probably have a maladaptive behavior which lead to maladaptive disorder. Now, ang unang pag-uusapan natin dyan is the repression. When we say repression, you are selectively forgetting or something that is you selectively remembering. Kumbaga, you intentionally forget something kasi nga you don't want to know your traumatic past anymore na. And then yung suppression naman, it is your voluntary exclusion from consciousness. Kumbaga, yung suppression, ito yung unconsciously mo siyang kinalimutan. So, for example, ayaw mo sa tito mo without you knowing the reason. Hindi mo alam kung bakit parang kumukulo lagi yung dugo mo pag nakikita mo siya. Pero pero it turn out na may traumatic past pa lang nangyari between you two. So inabuse ka pala niya, sinexually abuse ka pala niya. So, yun, hindi mo na siya maalala kasi yung nangyaring yun, nasuppress mo na siya at napunta na siya sa unconscious mind mo. So, you forget it na talaga. So, hindi mo na siya maalala. And then yung yung 'di ba suppression nasa unconscious mind mo na, hindi mo na siya maaalala. And then yung sa may repression is parang nasa pre-conscious siya. So kapag may naging triggering factor na mangyayari, dito papasok ulit yung feeling mo na mangyayari ulit yung ganitong bagay, yung ganun, ganyan. Ganon. Tapos yung regression pod, ito yung bumabalik ka sa pagkabata. As simple as that. So yung next one is yung undoing. Ito yung gumagawa ka ng bagay to improve the situation in a direct way. So direkta kang gagawa ng solution. Kunwari ako, ngayon is umiinom ako ng alak. Lagi akong umiinom, araw-araw yun. Tapos naisip ko, hala, oo nga, parang napaparami na yung pag-inom ko, tapos araw-araw pa. So, ang undoing na gagawin ko is hindi na ako iinom bukas. So, kumbaga, meron na akong solution agad. So, yun. And then yung sublimation, you are rechanneling a behavior from unacceptable things to acceptable norms. Like for example, ikaw, parang feeling mo gusto mo ng idea ng pagdanak ng dugo or gusto mo yung pagpatay. So, ang ginawa mo is naging writer ka ng mga serial killings or mga mystery books that talks about what interests you. And then, yung reaction formation, ito yung taliwas yung pinapakita mong behavior sa internal mood mo. So, kunwari, nakasalubong mo yung isa mong classmate, tapos sasabihin mo, hala, ang ganda mo naman. Ganyan. Pero, deep inside, pangit-pangit naman nito, ba't nandito to? Ganon. So, hindi tugma yung nasa internal or yung mood mo sa affect na pinapakita mo. So, ganon. Reaction formation. And then yung displacement naman, ito yung pinagbubuntungan mo ng galit mo yung ibang tao. Like, for example, yung jowa mo. I mean, bumagsak ka sa exam, tapos, inaway mo yung jowa mo kasi bagsak ka nga sa exam. So, yun, parang binubuntong mo sa iba yung inis mo in order for you to feel ease. Ewan ko kung ganun. Pero, ganun yung displacement. And then, yung substitution is you are substituting something na hindi mo makuha into less gratifying. Like, for example, ako, crush ko siya. Tapos, hindi niya ako gusto. Pero yung best friend niya, crush niya ako. Tapos, ang gagawin ko, gugustuhin ko na lang yung best friend niya since crush niya ako eh. So, mas madali siyang maging crush kasi gusto niya na ako. Parang ganun. Substitution. And then, yung compensation naman, dito parang sinusuhulan mo yung isang tao sa mali mong ginawa. For example, si jowa mo is nakagawa ng kasalanan. Tapos, ang gagawin niya kinabukasan, i-spoil ka ng pagkain, bibigyan ka ng flowers, susuyuin ka. Ganun. Parang compensation ng nagawa niyang kasalanan. And then, yung identification, ito yung parang nagkakaroon ka ng role model na tinitingala mo. That's why you copy their
habits. For example, ako, um, hinahangaan ko si Catherine Bernardo. So, ang gagawin ko is magiging ano ko, tutularan ko yung mga ginagawa niya, ganun. And then, the conversion, ito na yung kapag nagkakaroon ka ng mga physical manifestations or signs that caused by a psychological stress. For example, ako, na-stress ako sa upcoming exam, tapos kinabukasan, nagkaroon ako ng lagnat. So, parang ganun. And then, yung projection is it simply refers to blaming others, while yung introjection, introjection, ito yung you are incorporating someone's belief upon you. So, kumbaga, ako, sinabihan ako na big girls don't cry, ganun. So, iisipin ko na hindi pwedeng umiyak yung mga matatanda na kasi sinabi sa akin. So, parang ganun. Then, yung denial, kapag nire-refuse mo yung truth, kunwari namatayan ka, tapos hindi mo matanggap, so parang hindi mo sinasabi na namatay yung someone na yun, sasabihin mo, hindi pa siya patay, hindi pa siya ganito, gano'n, ganyan. Parang gano'n, dine-deny mo pa rin. Rationalization, ito yung nagbibigay ka ng mga unreasonable reasons or mga alibi. Or ang pinaka ano dito, parang hallmark dito is yung pagbibigay ng because. Basta nagre-reason out ka lagi. Tapos yung fantasy, ito yung dito papasok yung pagkakaroon mo ng daydreaming or yung mga imagination mo. Tapos, yung isolation naman is, ito yung thoughts. I mean, you were separating thoughts and feelings. Kunwari, nagkaroon kayo ng away ng jowa mo, tapos, nangyari yon during exam. So, in order for you to focus sa exam mo, you set aside the things na nangyayari between you and your boyfriend. Kaya, ayun, nagsagot ka muna ng exam, inayos mo muna yung exam mo bago mo isettle yung nangyayari between you two. So, it's about prioritizing what needs to be done first. So, ganun yung isolation. And then, yung dissociation, ito yung parang nawawalan ka sa sarili. Like, for example, ang daming sinasabi sa'yo ng classmate mo, tas dahil hindi mo na na-take, they're going overboard, so, nasampal mo siya. So, parang nandilim yung paningin mo. And then, yun lang. That's it for the echo defense mechanism po. Thank you.